Hello mga karelasyon. Pag-uusapan naman natin ngayon ang mga life lessons para sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay hindi direct sa usapang relasyon, pero malaki pa rin ang impact or effect sa isang relasyon kapag ang mga lessons na ito ay nagagawa mo sa iyong buhay. So mga karelasyon, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Number one, ito yung never say something in anger that you can take back. Tandaan, words leave scars deeper than physical wounds. Kapag galit ka, huwag ka munang magsalita. Hindi yan ibig sabihin na mahina kang nilalang, kundi dahil nag-iisip ka. Okay? Ang sugat ng katawan ay naghihilom yan. Pero ang sugat sa mga masasakit na pananalita na maari mong mabitawan dahil sa iyong bugso ng damdamin, malalim yan. Umaabot yan ng taon-taon o baka lifetime, okay? Ito yung ilang halimbawa ng mga matatalas na mga pananalita na nakakasakit. Wala kang kwenta. Sana hindi na lang kita nakilala. Mas mabuti pa ang iba diyan kaysa sa'yo. Ang mga ganyang mga pananalita, sobrang masakit yan sa partner mo, doon sa taong pinagsabihan mo ng mga ganyan. Tumatagos yan sa loob, sa puso. Kapag nahimasmasan ka na, kahit humingi ka na ng sorry, naka-memory in na yan sa kanyang utak at puso. At hindi yan parang device or gadget na may delete button. Nangyayari ito madalas sa mga magkarelasyon, mag-asawa, magjowa, mga magkakaibigan, mga katrabaho, or any person na meron kang relasyon, okay? So, ito ang dapat tandaan at isapuso mo ito. Kapag galit ka, tumahimik ka muna. Mas okay nang matawag na ikaw ay cold, walang pakiramdam, walang pakialam, kaysa makapagbitaw ka ng mga masasakit na salita at sa bandang huli ay pagsisisihan mo rin. Okay? Number two, if you lose money, you lose something. If you lose time, you lose everything. Ang pera, pwede pa yang kitain. Dumiskarte ka, magkakapera ka. Pero ang oras, kapag sinayang mo, wala kang ginawa, hindi na bumabalik kahit ano pa ang gawin mo. Maraming tao ang mahilig magpalipas ng oras sa maling relasyon. Marami sa inyo ang nakaka-relate diyan. Yung iba, nagtitiis sa maling trabaho. Yung iba, umiikot ang mundo nila sa taong hindi naman sigurado na sa kanila. Kumbaga, hinihiram lang yung pag-ibig na yon. Ito na yung mga nasa maling relasyon. Tapos sasabihin, sayang ang panahon, sayang ang oras. At totoo yan. Kayamanan ang oras at lakas at mga tamang desisyon mo. Kung nasayang ang oras mo kakahabol sa taong ayaw naman mag-commit sa iyo, o kaya lagi kang gumagawa ng mga kilos para ma-please mo ang taong yun pero ayaw niya pa rin sa iyo. Yung lagi kang nagpapapansin sa taong hindi naman interesado sa iyo. Hindi yan pagiging mabait, kundi inaabuso mo yung sarili mo at diyaan nauubos pa yung panahon mo sa mga ganyan. So, itigil mo na yan, okay? Kasi hindi na maibabalik ang oras na nawala sa mga walang kabuluhan at walang kwentang mga ganap sa buhay. Number three, a calm mind wins more battles than a loud voice ever will. Hindi lahat ng laban ay ipinapanalo ng pasigaw, ng malakas ang boses. Minsan, yung tahimik lang, yun pa ang panalo. Sa relasyon, hindi ibig sabihin na kapag ikaw, yung maingay, yung malakas ang boses, ay tama ka. Hindi po. It doesn't equate that way. O kaya, kung sino yung mas galit, ay siya yung may punto. Hindi po. Madalas, yung galit, siya ang mali. Di ba?
yung mga nag-o-overact, yung mga sobrang defensive. Kaya yan nagiging ganyan, galit-galitan, sobrang emotional, dahil yun ang defense mechanism na lumalabas para depensahan yung sarili nila. Dahil alam nila na mali talaga sila, kaya dinadaan sa galit. Okay? Ang taong kalmado, nakakapag-isip yan ng tama. Hindi yan nagpapadala ng emosyon, kundi nakakakita yan ng solusyon. At ang taong laging sumisigaw, nauubusan yan ng respeto. Sa tingin mo ba, irerespeto ka ng partner mo o ng ibang tao kapag puro pasigaw ang ginagawa mo? Hindi. At nawawala rin yung mensahe. Kapag puro ka pasigaw, galit, yung mensahe na gusto mong ipaintindi, wala na. Kasi nadaig na ng iyong emosyon, okay? At talo ka lagi kapag ikaw ay pasigaw. Kahit mali yung partner mo, kung ikaw naman yung mali yung approach mo sa sitwasyon at ikaw yung sobrang emotional, sa tingin mo ba pakikinggan ka? Hindi. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ganyan yan eh. Kaya kung may gusto kang ipaintindi, maging mahinahon, kalmado. At kapag ganoon, sigurado na pareho kayong makikinig. Okay? Tandaan mo ito. Kung gusto mong manalo, huwag kang mag-ingay. Mag-isip ka. Okay? Number 4. The person who controls their tongue controls their future. Ang dila, ang pagbukas ng bibig, maliit lang na bagay. Pero kayang sirain ang reputasyon, relasyon at kinabukasan. Isang maling chismis, padalos-dalos na post, hindi pinag-isipan, padabog na salita, pwede kang mawalan ng trabaho, kaibigan, partner, at respeto. Ang taong marunong magpigil, pinagkakatiwalaan, iginagalang, pinapakinggan. Hindi lahat ng iniisip kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman kailangang ilabas agad-agad. Mainam na manahimik ka muna. Stay put ka muna. Okay? Number 5. Ito yung protect your family even when they're wrong. Correct them later but never embarrass them outside. Hindi ibig sabihin na tama sila palagi. Ibig lang sabihin, hindi mo sila ipinapahiya or ibinababa sa harap ng iba. Kapag nasa labas kayo, maging tahimik muna. At kapag ganon, mas may dignity ang ganyang mga kilos, okay? O kapag nasa loob na kayo ng tahanan o nasa isang pribadong lugar, kausapin mo na siya. Mag-usap kayo. Doon ka na magbigay ng payo or pagtatama, pagwawasto sa mga mali. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pagpapahiya sa publiko, malaking lamat ang iniiwan yan doon sa iyong ipinahiya. At nag-iiwan yan ng lamat, ng sakit, ng kirot sa kanyang puso na hindi basta-basta gumagaling. Okay? Ang pamilya, hindi perpekto. Pero kung ikaw mismo ang sisira sa kanila sa harap ng iba, kanino pa sila kakampi? Kaya bilang isang kapamilya, bilang isang magulang, tatay, nanay, kuya, ate, dapat kapag nasa public place kayo at may mga gusot, hindi pagkakaunawaan, the best thing to do is control your emotions. Isang tabi muna yung inis mo, yung galit mo. Calm down, okay? Manahimik ka lang dyan. Mamaya mo siya sabihan, okay? At kapag ganoon, maganda ang epekto niyan sa relasyon ninyo bilang magkapamilya, okay? Number 6. Most problems disappear when you stop reacting and start thinking. Alam niyo, may mga problema na lumalaki dahil sa mga reaction o yung kung paano solusyonan or yung pag-approach doon sa problema. Minsan, nawawala na yung punto sa mismong problema. Halimbawa na lang, nag-text ka, kailangan nating mag-usap. Yung naka-receive ng text na yon, magpapanik na yon, mag-o-overthink. At bilang self-defense, makikipag-away na yan. Pero kapag huminto ka at nag-isip, ano ba talaga ang issue? May ebidensya ba? Worth it ba ang gulo?
Hindi lahat ng problema ay kailangan agad may kasagutan. Minsan, kailangan munang intindihin, unawain, bago gumawa ng mga reaksyon, ng mga napakabilis na action sa problema na hindi naman pala ganoon kaseryoso. Okay? Kaya the best thing to do is maging mahinahon. Number 7, choose peace over being right. Ito ang pinakamahirap dahil minsan, tama ka talaga. Pero ang tanong, gusto mo bang manalo sa diskusyon? O gusto mo bang may taong natitira pa sa buhay mo? Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil mali, kundi dahil ayaw magparaya. Ang tunay na mature, kayang manahimik, kayang mag-let go, kayang piliin ang kapayapaan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niya ang halaga ng katahimikan. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon, ang mga life lessons na makakatulong sa iyo sa relasyon, sa buhay. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.